Isang mapagpalang tanghali sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Naway magpatuloy tayo na humingi ng awat habang sa Kanya. Dahil tayo ay nasa generation ng grace ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Bigyan pa natin siya ng isang bawang palakpakan. In the name of Jesus, we praise you, Lord. We glorify you, Lord, in the name of Jesus. Dadako na po tayo sa mensahe natin. Hallelujah. Ang Diyos po talaga ay laging tapat sa atin. Tayong mga tao lamang ay siya nagkukulang sa ating Diyos na buhay. Ang Diyos po natin ay laging tapat. Ang Diyos po natin ay hindi siya magbabago kailanman. Praise be to God. At ang Diyos po natin ay patuloy pa rin siya. Like laging po sinasabi, ang Panginoon po natin ay patuloy siyang naghahanap ng mga tao na mapapabilang sa henerasyon na magtatapos na. Henerasyon na malapit ng magtapos. Yung mga tatapos po ng finishing generation. Ang iba nga sinasabi, di po ba, even me nasasabi ko dati sa sarili ko na huli na ang pagkakatawag sa akin ng Panginoon. Hindi na ako dyan kasi may edad na ako. Ang henerasyon na ito po ay hindi po nakabase sa edad. Ang hinahanap po ng Diyos ay yung mga taong willing. Yung may willingness to accept the assignment, to accept the mandate na binigay sa atin ng Diyos, na ipinataw sa atin ng ating Panginoong Jesus. Yung inumpisahan niya, sa atin po nakapataw yun, na para magtapos hanggang sa huling henerasyon po na ito. Kaya po yung mga taong willing, available, and accessible, and accountable, para i-carry po natin yung kanyang word, i-carry po yung life niya, and accurately, i-represent po natin siya. Ma-represent po natin siya ng tama. Amen po ba? Gusto po ba natin mapabilang dito? So kahit na po anong edad na meron po tayo, pwede po tayong makasama sa henerasyon na ito. Yung pursue generation in this end time. Amen? So ito po yung purpose of shaking. For us to hold on God's word. Kaya po meron pong shaking na nangyayari ngayon. Yan po ang title natin, Purpose of the Shaking. So lalo na po sa panahon natin ngayon, na ito po ay napaka-challenging. Challenging na naghahanap po ang Diyos ng mga tao na that will make a difference. Amen? Mga tao na magre-react nang hindi katulad ng mga normal na reaction ng mga tao pag nasa panahon po ng chaos. Because the Holy Spirit is in us. The joy and the peace is in us. Kaya magre-react po tayo in a different way in the midst of any chaos. Amen? So nakaka-bless po talaga dahil ang Diyos po natin ay tapat sa kanyang mga salita. Kaya napaka-importante po na matagpuan po niya tayong nakikiayon sa Kanya. Hindi lang nakikiayon, sumusunod tayo sa Kanya. Kasi po, lahat ng kailangan natin para ma-empower po tayo, yung divine enablement, yung abilidad, o yung kapasidad, at lahat po ng materyales na kakailanganin natin para i-represent siya, ma-build tayo, ma-expand po yung kingdom niya, ito po ang kinakailangan. Kaya kailangan lamang po ay always ready tayo and available po. Kailangan lang po na lagi tayong handa. Amen? Kasi po nakahanda na po ang lahat. Naka-ready na po ang lahat. Inihanda na po ng Diyos ang lahat. Kailangan niya lang po ng mga vessel na tatanggap, yung mga tao na magiging willing sumama. Gusto po ba natin to na makasama dito? So let us be ready to be His vessel. We need to empty everything in us. Surrender po natin lahat yan sa Panginoon. Sabi nga po, meron nga pong post, I see a generation rising up to take their place with
sa flesh. Bakit po? Ano po bang ibig sabihin nito? Yung bagong henerasyon? Yun po yung mga regardless of age ay magbibigay ng mga nabuksan ng kanilang kaisipan, nabuksan ng kanilang kaalaman, ang kanilang kapahayagan na hindi siya pinabayaan ng Diyos, na kahit kailan ang Diyos po ay nananatiling tapat. Nagmamahal sa Kanya, at dahil ito ay nahayag sa Kanya, at dahil ito ay natanggap niya, magre-respond siya sa Diyos. Amen? Magre-response po siya doon sa tawag ng Diyos sa buhay niya. Amen? So alam niyo po ba, pag tinawag ng Diyos ang pangalan natin, napaka-special po nun. Amen? Pag narinig niyo po na tinawag ang pangalan natin, that is a very special calling from the highest archangel. Lalo na po, pag audible voice po ang narinig nyo, na tinawag po ang pangalan natin. And I experienced that in my life one time when I was fasting. So that was a midnight in 3 a.m. Nung bumalik na yung lakas ko, kasi actually talagang bumagsak ako, nag-fall down ako sa sahig. 3 a.m., bumalik yung strength ko. When I go upstairs, nakaupo lang ako. I was meditating in the heavenly heaven, asking Lord, praising Him in my thoughts. Lord, thank you. Then suddenly a voice came. Pangalan ko lang po tinawag. That word, Irene. Pero kakaibang voice. To the point na unti-unti napaluhod ako, umangat ako, na talagang ang kamay ko, humahabol ako sa atmosphere, sa air. Reaching out that voice, Lord, isama mo na ako. Lord, don't leave me that voice. Lord, I want to hear one more time. Pero isang beses ko lamang po siya narinig. At grabe po, talagang papasok yun sa kaibuturan lahat, everything sa body po natin. Talagang kakaiba yung voice. You can hear it, a powerful voice with compassion, with love, na talagang hahanap-hanapin mo. O na gusto mong ulitin marinig yung boses sa tawagin ng pangalan. Kaya pag tinawag ang pangalan natin, it means we are special. At wala namang po tinatangi ang Panginoon. Kahit ano pabigat ng kasalanan na gawa natin, kahit gano'n pa tayo naging karumay dito sa mundo sa harapan niya, if we repented genuinely in our heart, special tayo sa Panginoon. It's written in the Word, we are treasured. Di po ba? Mapapawaw na lang po tayo. How special is the saint in the eyes of God. Amen? Kaya, pag tinawag po talaga tayo ng Panginoon, napakahirap pong tumanggi. At kapag natagpuan tayo ng Diyos, sasabihin mo na lang, Lord, yes, Lord. I am here. I am willing. Send me. But still, that is a matter of choice. If we are still walking in the, mas malakas pa yung tawag ng flesh, is everything, we all know naman, ang kalaban natin, ay yung sarili natin, it's in the flesh. Amen? But I believe ang Panginoon ay kumikilos sa bawat isa na nagsasalita, nangungusap sa bawat espiritu ng anak niya. Hallelujah. It is the keys, the obedience. Amen? So, hindi po natin alam kung saan hanggang saan pwedeng umabot ang tinig po natin. Remember, we are the voice of God. Tayo yung mouth speak ng Panginoon to convey His word in every generation. And it's a privilege po na itong technology natin ay nagagamit natin ngayon to reach the soul, the lost soul. And this is a boardless, walang hangganan. Ito ang pinakamalaking platform ng ating Panginoon ngayon. Kaya, it's really, we are in the end tail. So, minsan, may time po kasi, minsan namamaliit po natin ang capacity natin. Hindi po ba? Lahat naman po tayo dadaan doon. Yung sarili natin, ay, hindi ko kaya yan. Eto lang ako. Wala akong talino dyan, wala akong pinag-aralan, wala akong tinapos. Saka ito lang kakayahan ko. Sa ganitong lugar nga lang ako pinanganak.
Hindi po yun ang mahalaga. Kasi po ang mahalaga sa Lord ay yung ating pong puso. God created us na meron po tayong kinikerry. And there is something in us that the world needs. Hallelujah! May kailangan ang mundong ito na gutay-gutay na, sugat-sugatan na sa mga anak na tinawag niya. Praise be to God. And it's a privilege for us na tayo ay magsilbi sa ating Ama. Like nga doon sa theology, di ba ba? Maging privilege natin na tayo ay naging anak niya. Kasi pag yun po pinagtayuan po natin, tayo ay magsisilbi at magsiserve sa Kanya ng tama. Unlike pag ang tinake po natin yung ating position, pwede po natin itong maabuso. Kaya it's better to, Lord, it's a privilege and honor na ikaw ay tawagin kong Ama at ako ay matawag mo anak. So sa ganun po, makakapagsilbi po tayo ng tama sa ating tatay. Amen? Hallelujah? So kailangan natin i-offer sa Lord at hayaan natin siyang mag-utilize po sa atin. Kaya napaka-importante po na talagang full surrender. Although mahirap po ito. Kasi kahit po anong hanap at gawin natin dito sa mundo, wala po. Wala po tayong matatagpuan na totoong kaligayahan. Nothing in this world can satisfy. Nothing in this world can satisfy us. Amen? Everything here is a temporary. Temporal. Even our life here in earth is temporal. Aanin natin ang yaman dito sa mundo. Makuha man natin ang yaman dito sa buong mundo. Fame, everything, name it. Kung ang kaluluwa naman natin ay sa impyerno. Choice. Amen? Saka, ang tao kasi ngayon ano lang yan. Ito, magdadalawang taon na ba tayo na quarantine? Yung new normal na adopted na ng mga tao ngayon. Ano lang parang ang iba masyado lang nalilibang ang tao. Yung iba naman, kusang naglilibang. Yung iba naman, hindi talaga nila kasi alam. So we need to let them know that this life is valuable. Praise be to God. So there is so many things in us that can be really useful for God para i-minister yung mga tao. Meron po at marami po. There are so many things po na diniposit na po ng Diyos sa atin para ito po ay hindi lang po maging para sa atin. Matagal na po meron nakadeposito sa atin. And it's time, ito lang po yung sa atin na po, it's time to seek ano itong mga diniposit ng Panginoon sa atin. Meron tayong uniqueness na diniposit ng Panginoon natin. Ito yung time na kailangan natin i-exploit, what do you call that, na ilabas siya sa atin natin, yung expertise natin. Meron tayong gift na unique na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah! So, hindi lang para i-consume po natin yon, kailangan din po natin maging supplier po para sa iba. So, kailangan po natin mag-shift. So, from being just a consumer to supplier. Amen? Dapat tanggapin po natin ito. Tanggapin po natin ito sa puso natin na hindi po tayo binigyan ng Diyos na para tayo lang ang mag-consume. Gusto niya rin na mag-share po tayo. Praise be to God. So, spiritually, kaya po tayo pinifeed ng Lord, yung nourishment, yung everything, it is will for us to be able to share it to others. Hallelujah. So, habang ginagawa natin yon, nag-e-expand po yung kingdom ng ating Diyos. Hallelujah. Kaya po, we really need to be strong. So, alam niyo po ba yung selfless faith? Alam po ba natin ibig sabihin yung selfless faith? Yung willing ka na ibaba mo lahat. Lahat willing kang ibaba. Yung willing na hindi ipaglalaban yung pagkatao mo, pagkatao niya o katwiran ng tao. Yung willing na hindi na makikipagmalakihan pa sa mundo.
Yung willing na hindi na makikipaglabanan pa sa prinsipyo ng tao. Ito po yung generation na hinahanap po ng Diyos. Kaya sige po Lord, yung flesh ko, kailangan i-consume mo Lord. Consume me with your fire, O God. Amen? Kaya yung willingness natin na isurrender natin lahat-lahat sa Lord at sabihin na, not my will, but yours be done. Na kahit minsan hindi po ganun kadali. Hindi po ba? Hindi po talaga ganun kadali at depende po sa sitwasyon ng isang tao. Tunay po na hindi madali. Diba? Sa una, may mga sakripisyo na kailangan gawin mo talaga. May mga sakripisyo na kailangan hindi ka magalit. Di po ba? Kasi po yung anger na yan, kasi it comes from the root of bitterness. Diyan yan nagsisimula eh. Nagkakaugat yan sa pagiging bitter natin at sa huli nagiging anger na. To feel disappointment or being treated unfairly. Minsan ganun po yung mentalidad po natin, di po ba? So, tapos pag nag-grieve ka na, dyan na si flesh. Kasi nga, sometimes iba nangyayari ito in reality talaga sa buhay ng tao na ganito naman kasi ginawa niyan eh. Ako nga, ito ginagawa ko eh. Ito masyado siyang ganyan eh. So, sinasabi na natin yung mga bagay na ako. Ako hindi, ganito naman ako eh. Ako, ganito ako. Hindi siya gano'n eh. Ako. Puro na lang ako. Alam niyo po ba si Satan? Nung gusto niyang makuha ang trono ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, I. He used the I 5 times in the Bible. So, number 5 means grace. God grace. Kaya ang grace ay nawala sa Kanya. Amen? So anyway, ibang topic po ito. Idinagdag ko lamang po. Kaya po yung bitterness na nagiging anger, wag po natin hayaan yan. Sumbong na lang po tayo sa Lord. Everything sa Lord po natin. Na siya lamang po ang makakatulong. Siya lamang po ang makakagawa na para tayo ay completely mawala sa bondage na yun. Completely makuha po natin yung freedom in the bitterness of anger. Kaya, sumbong lang po natin lahat sa Lord. Wag po sa tao. Kasi another lang po yan na magdadagdag po sa atin. So, ask to apply the grace in God. Yung kaya po natin, para to the point na kaya po natin i-beat si flesh. I-beat yung emotion natin. Kaya natin na hindi tayo madala ng emosyon. Hindi tayo madala ng flow. Kundi magra-rise above tayo kasi ito po ang kalooban ng Diyos sa atin. Praise be to God. Bakit po? Kasi you look forward to your destiny. Sa Bible study nga po namin, meron itong word na tinatanong kagabi about focus. May goal tayo. We are in the race of our destiny para mapuntahan po natin yung goal natin. So we need to focus, to move forward in our one direction, in the narrow way to our destiny. And that is our. But between that destiny, merong journey. Di po ba? Yung journey po ang pinakamahirap. So we are looking forward to the fact na alam mo o alam natin na lahat ng ito ay masakit man ito, gaano man kasakit, gaano man ito kahirap, lilipas po ito. Hindi po ito permanente. Kahit na ano nangyayari at nakikita natin sa mundo, lahat po na ito ay temporal lang ito. Hindi po ito ang destinasyon natin. Sabihin mo po ng sarili natin, hindi ito ang destiny ko. Amen? Didiretso ako. Yun. Willing po tayong ibaba ang lahat. Kung willing po tayong ibaba ang lahat, makakadiretso po tayo. Kaya for the sake na alam natin na ma-fulfill po natin yung destiny natin, yung assignment natin, may isa katuparan po natin kasi andoon po yung fulfillment. Andoon po yung totoong fulfillment. Andoon yung sense of fulfillment. Minsan may mga pagkakataon na takot tayo mag-move step forward din po. Marami dito eh.
Maraming doubt, maraming humaharang, takot na mag-step forward. Amen? Hallelujah. So, obedience is the key. Alam po ba yung obedience? Obedience naman kasi nga naman hindi natin alam eh. Ang Diyos nga naman hindi nga po natin nakikita, di ba? Halimbawa na lang po sa trabaho. Halimbawa. Pag sa trabaho, di po, kapag nagpapakitang gilas ka, papakita tayo ng kasibagan kasi makikita ng boss natin yun eh, di po ba? Pag nakikita niya talaga, masigasig ka sa trabaho mo. Meron compensation kasi nakikita mo, alam mo nakikita ka ng boss mo. Pero ang Diyos, tandaan po natin, mas mayaman siya. Ang Diyos po ay faithful siya. He's faithful in His goodness. Amen? Sa company nga, minsan di ba nangangako? Hindi naman na ibibigay. Ang iba nga nakakontrata na, di ba? Nakasulat na sa kontrata pero hindi natutupad. Reality, that is the fact. Pero ang Diyos, pag ang Diyos po ang nagbigay, seselyuhan niya po yan ng pag-ibig niya. May selyo ng pag-ibig niya. Seselyuhan ng Panginoon ng katapatan niya. Seselyuhan niya ang lahat ng kailangan. Basta ang kailangan nga lang ay makita kanya talaga. Yung heart natin, makita niya talaga. Amen? Because there are rules to follow. There are spiritual law to follow. So there is also a command to be obeyed. Amen? So hindi po talaga ganun kadali. Without the Holy Spirit of God, hindi po natin to kakayanin alone. With our own work, with our own strength, hindi po natin ito kakayanin. We need the power of the Holy Spirit. We need to be filled by the Holy Spirit. Amen? So, kailangan na maka-align po tayo sa Kanya. Kasi pag naka-align po tayo, automatic na yon. As we align ourselves to God, automatic. Everything will follow. Definitely, I believe that by faith, everything will be followed. Hallelujah. So, huwag tayong matakot na mag-step. Huwag tayong matakot na, kaya ko ba ito? Kaya mo. Kaya natin. Basta sinabi mo, Lord, yes. Yes, Lord. Kaya mo kasi siya ang gagalaw para sa iyo. Ang Diyos ang gagalaw para sa atin. Praise be to God. Hallelujah. So may mga tao talaga na ginagamit po ng Panginoon din talaga. May mga tao po na grabe yung anointing ng Panginoon sa kanila. Marami po tayong masisearch yan sa mga internet. Pag nakita po natin yung anointing of the power of the Holy Spirit in their life, yung manifestation talaga naman po talaga. Masasabi natin, Lord, grabe ka, Lord. Like na lang po sa manifestation ng healing, deliverance, yung sign and wonder and everything. Once na umakyat sa stage ang isang man of God o woman of God to declare the power ng ating Panginoong Diyos or to manifest the power to deliver to the people, ito nga lang po, minsan broken hearted talaga. Minsan na nakikita ng tao yung glamour lang. The glamour, the power. Nakikita lang ng tao yung power. But people do not know that there is a price to be paid. There is a price to be paid in everything. Tandaan po natin yan. Merong price to pay. And are we really willing to pay the price? Yung salvation po natin, libre yan. Libre po ang salvation natin. Free para sa atin ibinigay. Pero, binayaran ng ating Panginoong Jesus. So, it means, hindi po libre sa Kanya. Binayaran niya di ba? Tayo libre. Siya ang nagbayad. Hallelujah. So, pero yung anointing, yung power, kailangan natin. Kailangan po natin talagang mag-sacrifice. Like oras, time, prayer and fasting. Magkaroon talaga tayo ng intimacy sa Holy Spirit. To the deeper relationship sa Holy Spirit. I-set aside po natin lahat ng boses sa mundo, lumuhod, manalangin, sumamba po tayo sa Panginoon. Kahit anong posisyon, pwede po nating sambahin ng Panginoon. Because I'm telling you,
It is hard to enter to worship God in spirit and in truth. Minsan, filled ka na ng Holy Spirit, pero sometimes napakahirap pa rin pumasok in the spirit realm. We need more sacrifice, patience, time. Yung passion natin, we need more to ignite that. Hindi po ganun kadali. Kaya minsan talaga, hahanap ka ng kung ano-anong posisyon, makapasok ka lang sa presence niya. Amen? Hallelujah? Kaya po, pag nakaangkla po tayo talaga, pag tayo po ay nakaangkla sa banal na Espiritu Santo, doon sa galaw ng banal na Espiritu Santo sa atin, ibababa mo lahat ng alam mo na nakaka-contaminate sa'yo. Ibababa mo lahat. Lahat ng alam mo na nagpapabigat sa puso mo. Yung willingness po natin ang isusurrender po natin. Para matanggal lahat ng mga blockage, kailangan po talaga ng surrender. At hindi lang po doon. Kailangan po yung self-surrender po natin. So let us surrender everything. Para tayo ay makadiretso at doon po, at ando doon po yung kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Kasi siya naman ang gagawa po ng lahat. This battle belong to Him. Tayo ay vessel. Pero there is a price and there is the effort na para mapagtagumpayan po natin, ma-reach po natin yung cross. Makuha po natin yung cross. Kasi ang cross po, hindi po the day that you repent your sin, the day when you baptize in the name of Jesus, you already take up the cross. Hindi pa po. There is a process and journey bago mo po makuha ang cross na yon. You need to have a compassion in your heart. And there is a price in that. In every anointing, there is a price. So pag nagawa po natin lahat ng mga bagay na yon, hindi na po tayo mapapagod. Kasi yung full of anointing, kasi sumusunod lang sila sa galaw ng Espiritu ng Lord. Ganun po yung mga man of anointing. Parang wala lang ka-effort, pero they just follow the leading of the Holy Spirit, the voice, even the move, kasi nakaangkla ka na eh. So grabe po talaga ang Lord. Talagang ang lahat po talaga ay natatapos sa presence po ng Lord. Amen? Sa manifestation na lang, pag tayo po o doon sa harap ng mga tao, tayo po ay tatayo na lang. Pero everything, the manifestation ay matatapos po sa presensya po ng ating Diyos. Hallelujah! Kaya dapat nothing can stop us, especially sa season po natin. Dahil si Lord po ang kikilos, ang gagalaw. Unstoppable po ang generation na hinuhubog ng Lord po sa season po natin. Grabing anointing po ang ipo-pour out ng ating Diyos. Kaya itong nangyayari sa pandemic, ay nakita natin na maraming na-shake. Marami pong na-shake na instructor, di po ba? In terms of economy, in all aspect po talaga, even in the family. Lahat ng klase ng struktura na ginawa ng tao ay na-shake po talaga. And I believe ang isang purpose ng shaking sa lahat po ng structure na ginawa ng tao ay para ma-shake po yung nilagay ng Diyos sa tao. And still now, the shaking is still moving. Baka sa susunod, mga bato na ang isi-shake ng Panginoon. Di po ba sabi? Pag wala magpupuri sa Kanya, yayanigin niya ang mga bato para purihin siya. Wala nagpupuri sa Kanya, magpapadala siya ng malakas na hangin para ang mga puno ay purihin siya. Amen? So yung shaping is another term na dapat ma-realize po ng tao ngayon. Sinishape po tayo ng Panginoon. Tinitrim niya po tayo. Cleansing, everything. Purification, sanctification. This is the year of purification and sanctification. Kaya in the midst of chaotic situation, itong pandemic na kinakaharap po natin, na kahit pa meron ng vaccine, na yung reality, vaccine itself, cannot stop us from being infected from this coronavirus. Di po ba? That's the reality. Anyway, makikita natin na walang ibang solusyon ang Diyos, kundi ang salita pa rin niya sa panahon po natin ngayon. Wala na pong ibang solusyon. Kaya today, ay magbabahagi po ako ng mga ilang principle
Tulad po na nabanggit ko, the finishing generation. Meron pong generation. Ang isang key factor po para ma-fulfill natin, marating natin yung ating destiny. So, lagi po natin nababanggit itong word na destiny. Napaka-importante po kasi nito. Alam naman natin, meron lang dalawang destinasyon. So, hindi ko po alam sa bawat isa kung gaano na po ito kalalim sa ating puso. Kasi lagi po natin inuulit-ulit yung isang word, yung power of repetition. Ano ba talaga ang dinadala nito sa tao? The power of repetition. Amen? So maghahayag po tayo ngayon ng importance principle sa word na blueprint. Pag nakakita po ba tayo ng word na blueprint, o pag narinig po natin yung word na yan, ano yung first word na mag-i-strike po sa mind natin? Ano yung pwedeng word na agad na magra-rise sa mind mo pag sinabing blueprint? Pwede po kayong mag-type dyan, pwede po kayong mag-share sa comment section. Amen? So, pwede pong, I can say, the plan. Pag sinabing blueprint, merong plan, building or structure, design, picture. Di po ba pag sinabing blueprint, picture. So, pag picture, maraming pwedeng mabuo. Maraming pwedeng mabuo sa salita, sa isip ng tao pag nakakita ng blueprint or picture. Pwede rin pong pattern, or pwede rin pong kayamanan, treasure. Kasi pag treasure, ibig sabihin, andun na lahat. Measurement, mahalaga rin po yun sa blueprint. Dinidiscuss po doon yung specification, yung measurement. Guide, also, nagbibigay po siya ng guidance. The blueprint, nagbibigay po ng guidance. Nagbibigay po ng direction or outline. Design, yan po siguro yung pinaka-simple word. Design or kaya yung plano ng Diyos. So, maraming mahalagang salita na pwedeng mag-pop up sa mind po natin regarding the word blueprint. So, magbibigay po ako ng 3 kahalagahan. 3 importance kung bakit kinakailangan natin ng guide o ng outline o bakit kinakailangan po natin ng plan. So, the importance of the blueprint o essential thing kung bakit kinakailangan natin magkaroon ng blueprint, especially doon po sa ating spiritual life. Amen? Kasi po, dito sa mundo, oriented na po tayo. Oriented tayo sa mga bagay na meron tayo sa paligid natin, sa environment po natin. Pero yung mga bagay na merong eternal significant, may mga kinalaman sa mga bagay eternal, na pagkatapos ng buhay po natin dito sa mundong ito, ay kapos ang tao dyan. Pero kailanman ay hindi po naging misteryoso ito. Hindi po ito naging mystery sa atin. Hindi po ito tinago ng Diyos sa atin. Kasi po, mula pa creation, very clear yung tinatawag na blueprint po ng creation. In the beginning, there is already the blueprint. So malinaw kung saan, kung bakit, paano, ano ang pinaka-intensyon ng Diyos, bakit niya nilikha ang tao. So kung ito po ay completely revealed na po sa atin, sabi nga, kung meron tayong blueprint, ibig sabihin, alam natin yung tinatawag na plano. Hindi tayo maliligaw. May susundan po tayo. May pattern, may outline tayo sa mga step natin sa buhay po natin. Amen? So whether spiritual, emotional, financial, in everything, magkakaroon po tayo ng clarity. Praise be to God. So yung isang word, meron po tayo, ito po isang word na mas napaka-importante po, vision. Vision. Magiging clear yung ating vision pag meron po tayo blueprint. So una sa lahat, ang blueprint ay magbibuild sa atin ng tinatawag na mindset. Makikita niyo po yung word repetition, inuulit po natin to para ma-retain. After po na-retain ito, ang mangyayari, pag na-retain, i-apply natin at the same time, magiging mastery po natin. Mama-master po natin. Amen? So, ang isang kahulugan po ng blueprint, it build mindset.
Magke-create siya ng mindset and eventually, ito na po yung ating magiging focus. Ilalatag natin ang every principle na sa season na ito ay walang ibang pwede mag-benefit nito kundi yung mga taong meron blueprints. Sinisecure talaga siya. Isisecure po tayo nito. Sabi din, di ba, ang isang salita ka, titulo, yung title. Ganun po kahalaga kasi andoon po lahat. Lahat ng specification, pati treasure, andoon po lahat. Nakapaloob na lahat doon. Yung sukat, measurement, andon din yun. Kumpleto po yun sa blueprint. Praise be to God. So, pag may blueprint tayo, ang isang gawain nito sa atin ay magbibuild siya ng perspective sa tao. So, ano po ulit ang perspective? Magke-create siya ng mindset. Pananaw. Bagong pananaw. So, yung mga prinsipyo natin, galing ito sa ating mga perspective, di po ba? May mga tinatayuan tayo, mga principle na ang pinaka-root nito, ang pinagkuhanan natin ay yung ating mga pananaw sa buhay. Unawaan po ba natin? So, ang ginagawa po ng blueprint, once na nakapag-build siya ng mindset sa atin, it will enable us to see the bigger picture in our mind, sa thoughts po natin. So, pag naging established sa mind mo yung blueprint na lagi mong tinitingnan, at kahit wala na siya sa mata mo, ibig sabihin, pwede itong ma-retain. Amen? At least kahit paano, may mamemorize to tayo. Same po sa Word of God. Hallelujah. Halimbawa po, ako po, sa Japanese character, hindi po ako marunong magbasa at hindi po ako nakakabasa talaga. Pero dahil na-focus po ako noon, na-retain po sa akin. Pag nakikita ko sa ibang lugar, kahit hindi ko siya nababasa, alam ko kung ano yung ibig sabihin na nakikita ko. Actually, hindi ko naman siya talaga napag-aralan. Lagi ko lang kasing naririnig at nakikita, na-retain na po siya sa mind ko. Kahit hindi po ako marunong magbasa. So, ganun po yun. Ganun po kahalaga yung blueprint na binibuild siya sa mindset sa tao. At nagkakaroon po tayo ng focus para makakita po tayo ng bigger picture. Alam po ba natin kung bakit? You know why? Kapag hindi po ganito ang naging perspective po natin sa buhay, sa panahon po natin ngayon, lalamunin po tayo ng environment. Lalamunin tayo ng sistema ng mundo. So, pag wala tayong malinaw na blueprint, ano po ang sinabi ko last time? Tandaan po ba natin last Sunday? Sa creation po, may dalawang bagay na mahalaga kung bakit nilikha ng Diyos ang tao, di po ba? Una, in-impart ng Diyos yung likeness and image niya. Bago pa muna binigay ng Diyos ang dominion, nilagay muna ng Diyos ang image niya po sa tao. Kaya wag po natin kalilimutan ito. Lagi natin unahin kung ano ang dapat una. Hindi pwedeng maging pangalawa ang una. Sa Bible po, meron pong isang law. Law o principle na pag-interpret po ng Bible. The law of first mention. Kung ano yung unang minention, ay hindi ko pwedeng maging second o pangalawa. Amen? So, bago pa binigyan ng Diyos ang tao ng mandato, ng mandate o ng assignment, ang ibinigay muna ng Diyos sa tao ay yung image and likeness niya. That refers to the nature and glory of God. So, ano po ibig sabihin na bakit kinakailangan na may establish sa atin yung image ng Diyos? Kasi, unang base, yun ang pinakamahalaga po sa Diyos. Yun ang unang pinakamahalaga po sa Diyos. Sa pagitan ng tao at sa Kanya, ay walang iba kundi yung tinatawag po nating relationship. Yun na po yung pinaka-base po ng lahat. Praise be to God. So, ang ibig sabihin na kapag ang tao ay hindi po nakapag-establish ng relationship niya sa Diyos, napaka-imposible po. Napaka-imposible na masunod po yung instruction niya. Kasi, una po sa lahat, hindi po siya makakalapit. Kung wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka makakalapit. Bakit po? Kasi wala kang confidence. Wala kang confidence na sabihin yung kailangan mo
sa Diyos. Di po ba? So remember that word, blueprint, build mindset. And that enable us to see the bigger picture po sa mind natin. Sa Diyos po kasi, alam niya po yung past mo. Alam po ng Diyos yung past natin, yung nakaraan natin. And alam niya po yung present situation mo. At alam na alam po ng Diyos ang future po natin. Tayo po, meron lang po tayong mga facts doon sa past natin. Or yun ating po mga experience sa nakaraan po natin. Meron tayo present situation. May idea tayo kasi presently, alam po natin, di po ba? Nangyayari talaga at nakikita natin. Pero yung future natin, hindi po natin ito alam completely. Hindi po natin ito alam. Diyos lamang po nakakalam. Kaya wala tayong alam sa future. Maliban na lang kung meron tayong blueprint. Kaya yung blueprint, pag naging mindset natin o yung plano ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, dadalhin po tayo nito sa tinatawag na mastery. Praise be to God. So, it will affect our lifestyle. Gusto po ba natin na maapektuhan po tayo ng blueprint ng Diyos? Gusto ba natin siya papasukin sa lifestyle po natin? So, yung plano po ng Diyos at hindi yung plano natin ang masunod. At hindi yung dinidikta po ng kapaligiran po natin. At higit sa lahat, hindi yung sinasabi ng nakaraan mo o ng nakaraan po natin. Hindi kasi po yung nakaraan natin na magde-define kung ano po ang future natin. Hindi po. Kasi kapag wala po tayong clarity po ng blueprint, napakahirap. Kasi ang mangyayari po, kuha ka lang ng kuha. Kuha ka dito, kuha dito, kuha ng portion dito. Yan po ang mangyayari. O meron kang kukunin sa past mo. O meron kang kukunin doon sa sinasabi ng tao sa'yo. Yun ang magde-define ng buhay mo. Yun ang magda-direct sa'yo sa future pag wala kang blueprint. So, words are very powerful. May mga words na nare-retain sa mind ng tao na hanggang sometimes po, may mga words na nare-retain sa mind ng tao. Hanggang ngayon. Ito pa rin na nagsha-shape sa kanya. May ganyan po ay nangyayari ito. Kahit tapos na, kasi nga po yung words na-retain po, di po ba? Alam po ba natin kung gaano ka-powerful yung salita ng Diyos sa pinag-usapan po natin ngayon? Naririnig natin from time to time, every day, kahit sa internet, nabasa mo, narinig mo, napaka-importante po. Ang isang purpose nito ay i-build po yung ating perspective. Unang-una po yan. I-build po at magkaroon po tayo ng bagong pananaw. Kasi ang gusto ng Diyos na ma-master po natin yung blueprint. Once na na-master na natin yung blueprint, eventually, it will affect our future. Praise be to God. So ano po yung una ulit? It build mindset, it lead us to mastery, and eventually, it will create momentum. Amen? Let me repeat. Ang nakita ko kung bakit ang Word of God ay laging inuulit-ulit po sa atin. So yung power of repetition, minsan ang tao, ay kaya na naman ulit. Yan na naman yung sasabihin niya. Alam ko na yan. Narinig ko na yan. Last month nga lang, narinig ko yan dito. May mga time po na inuulit-ulit sa atin ito. Minsan pa nga po, same verse. Same verse sa Bible. The reason is, baka hindi pa naging mindset sa isip natin. O hindi pa naging mindset sa isip mo. Hindi pa naging pattern. Amen? Kasi kapag hindi pa siya pattern sa'yo, like I said, hihiram ka ng pattern sa mundo. Di po ba? Eventually, yung po mangyayari. Hihiram ka ng pattern sa mundo para makilala ka. Delikado po yan. Amen? Ano pong sabi sa Romans chapter 12, verse 2? Be transformed by the renewing of your mind. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Praise be to God. So, ang issue ng pag-aaral po natin ng salita ng Diyos ay hindi lang po para matuto tayo. Kasi, hindi lang para mabago.
Kasi nga po, ang orientation natin sa education, di po ba, para ma-inform po tayo, di po ba? Ang education, para ma-inform tayo. Minsan, papasok ako, mga estudyante, di ba ba? Papasok ako, kailangan makapagtapos ako ng pag-aaral para mabago yung buhay ko. Minsan, di po ba mga estudyante, ganun po yung mga narinig natin. Mabago yung buhay in a sense of yung economic life niya. Yun yung gusto niyang mabago. Hindi yung kanyang attitude. Hindi yung kanyang character. Di po ba? So may mga principle po ba kayo narinig na gano'n? Nakagraduate ako ng high school. Nakatapos ako ng college. Grabe, nabago yung aking pananaw. Nabago yung aking pagsasalita. Hindi na ako nagmumura. Bihirang-bihira po yung ganitong testimony. Napakabihira. So marami siyang information na nakuha. Pero yung attitude and character niya ay hindi sigurado kung nagkaroon nga ba ng maturity. Amen? Naintindihan po ba natin? Ganito po ka-importante yung spiritual blueprint na binibigay po ng Diyos sa atin. Huwag po natin itong kalimutan at napaka-importante po sa panahon po natin na ma-open tayo dito. Maunawaan po natin. Amen? So let me read doon po sa pag-create ng momentum. Ito yung time na kapag yung blueprint nag-cause para bigyan tayo ng clarity sa direction sa ating future, this will build consistency and stability until we overcome our past failure. Yung past failure po natin and even our present adversity sa buhay po natin. Pag nag-build po ito sa atin. Amen? Magkakaroon po ng stability na ma-overcome po yung mga past po natin. So alam po ng Diyos na kapag nagkakaroon ng malinaw na perspective ang tao according sa blueprint na dinisign niya sa tao, ang kasunod po nito ay maimamanage niya na yung kanyang buhay. Kaya na po nating i-manage kung ano bang meron tayong nakikita sa kapaligiran po natin, especially po sa family po natin. Amen? So malinaw na po ba sa atin? Ano po yung tatlong mahalaga sa blueprint? Build mindset, it lead us to mastery, and create momentum. Tandaan po natin yan. So our verse today is Exodus chapter 19, verse 4 to 6. Dito po natin makikita yung malinaw na blueprint mula sa Diyos. Dito po natin makikita. So let me read. Exodus 19, chapter 4, verse 6. You yourself have seen what I did to the Egyptian, and how I bore you on eagle wings, and brought to you myself. Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasure. Imagine niyo po yan. You shall be my treasure possession among all peoples, for all the earth is mine, says the Lord. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak of the people of Israel. Praise be to God. So, eto yung sabi ng Lord kay Moises. Sabi po niya, sabihin mo sa kanila. So, binigyan po ng Lord ng instruction si Moises. Ito po yung time na first time po nilang aapak. Ito yung first day po na aapak sila sa wilderness. At gusto po silang salubungin ng Diyos, ng Panginoon. After sila po ay makalagpas sa Egypt, sobrang grand po ito kasi po napakahabang panahon po nito. For 430 years, under po sila ng slavery. Imagine po, 430 years. Slave po sila at hinintay po ito ng Diyos. Ang araw na ito na makita po sila ng personal. Amen? So, yung makita din nila ang Diyos. Ibig sabihin, maranasan po nila. Kasi nga po, na-bandage po sila sa Egypt. At makikita natin, nung lumabas sila sa Egypt, ang mindset po ng maraming Israelite
ay yung promised land, yung Canaan. Ganito doon po yung mindset po nila. Wala sa isip nila na bakit kailangan, imagine nyo po na wala sa isip nila kung bakit kailangan pang dumaan pa tayo dito sa Mount Sinai, sabi po. Wala po sa isip nila yon. Na bakit kailangan pa sa Mount Sinai sila dumaan. Pwede naman dumiretso na. Diretso na lang po yung biyahe nila sa Canaan land. So, makikita po natin dito, ang ultimate purpose ng Diyos, katulad po sa creation, bago sila binigyan ng mandate, ang inimpart muna ng Diyos ay yung image and likeness niya sa tao. Nakuha po ba natin? Ang kita po natin, slave sila. Yung mindset din po nila ay slave pa rin ng Egypt. So, wag po natin kakalimutan yung principle na yun kasi sa Book of Genesis, yung first book, yung Book of Creation, ibig sabihin, doon po lahat nagsimula. Lahat ng principle ng Diyos, doon po nagsimula. So, hindi po natin mamamaster yung principle ng creation. Mahihirapan po tayong i-hit yung ating finished course natin, yung ating destiny. Amen? Kaya mahalaga na makita natin yung pinaka-original intention po sa creation. So, same thing dito po sa portion na ito sa Exodus chapter 19. Excited po ang Diyos. Napaka-excited po siya na i-welcome po ang mga Israelite. Alam naman po natin, they are the chosen generation, that Israel. So, chosen na bansa. Amen? So, ito po yung eksaktong word na sinabi niya kay Moses. Sabi po doon sa verse 3 yata. The Lord called him out of the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the people of Israel, You yourself have seen what I did to the Egyptian, and how I bore you on eagle wings, and brought you to myself. Ibig sabihin po, that means bago po sila makarating doon sa kanilang possession, the promised land, literally, in all aspect, doon sa Canaan land, bago pa makarating ang mga Israelite doon sa kanilang inheritance, ang purpose muna ng Diyos ay makabalik muna sila sa Kanya. Amen? So, hindi mag-grasp ito. Hindi ito makuha kasi mali po yung kanilang naging pattern. Kaya napakahalaga po ng blueprint. Mali yung blueprint. Ang blueprint nila nasa promise. Ang blueprint po ng Diyos, bago ka makarating sa promise, doon ka muna sa presence niya. Same thing din po sa panahon po natin ngayon. Amen? Minomold pa rin po tayo ng Diyos. And still we are in the process. Amen? Kaya sabi po ng Lord kay Moses, ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob, sa mga Israelite, sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paano dinala ko kayo rito. Tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. This is a very, very strong statement po ng ating Diyos kay Moises. So verse 5, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang, ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo ay aking itatangi. Kayo ay gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. So, kasunod po ng Exodus 19, ano po ba? Exodus chapter 20. So, doon na po binigay yung 10 commandments sa chapter 20. So, ibinigay na. Inilatag na ng Diyos sa kanila yung instruction kung paano sila susunod. Nakikita po natin, ganun po kalinaw yung blueprint. Amen? So, bago marating o mapossess yung inheritance, hallelujah. So, let me clear this. Yung pinag-uusapan po natin, hindi po ito yung langit. Canaan doesn't speak about the heaven. Ito po yung inheritance na sinasabi sa John 10:10 na meron tayong ipopossess na abundance na galing po sa Diyos.
Sa langit po, hindi na po natin kailangan ng ginto. Dahil ang ginto doon nilalakaran lang. Ang ginto doon, ginagamit lang panggawa ng bahay. So, ibig sabihin, yung pagpapala po ng Diyos in terms of spirit, soul, and body, ay dito pa lang po sa lupa, mapoposes na po natin. May inherit na po natin yun. Amen? This is reality. Once na naging malinaw sa atin itong blueprint na ito, dito po tayo pupunta. Mafo-focus tayo dito. Pag na-retain at na-focus tayo, pag na-master natin dito, dito tayo pupunta. Hallelujah. Ito po yung shadow form natin. Yung Israel po as a nation. Kaya napakapalad po natin. Alam niyo kung bakit? Kasi kitang-kita na po natin. Alam na po natin. Kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. At ano ang dapat sundin sa hindi dapat sundin. Amen? So, we are the blessed generation. Kaya remember po, nung lumabas sila sa Egypt, ang bansang Israel, ang pinaka-ultimate reason po, ito po yung pinaka-ultimate reason po ng deliverance po nila. Ma-deliver them from slavery. So, ulitin ko lang po ulit, hindi lang po para sila ay makarating sa Canaan land. Ang ultimate reason po ng Diyos ay ma-deliver sila sa slavery. Hindi yung i-bless lang po sila. Kinakailangan completely po ma-deliverance sila from slavery. Even their mindset ma-deliver po. Yung perspective po nila. Kasi pati po thoughts nila, capture pa rin po ng Egypt. Amen? Kaya sabi po sa verse 5, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang, ang buong daigdig ay aking, ngunit kayo ay aking itatangi. Praise be to God. Sabi po sa English, now if you obey me completely and keep my covenant, then out of all nations, you will be my treasure and possession. Treasure daw po tayo. Mapapawaw po talaga tayo sa Panginoon. Hindi po ba? Thank you, Lord. So, ang desire po ng Diyos ay ikaw. Yung desire po ng mga Israelite, yung inheritance. Ang gusto po ng Diyos, ikaw at ako, tayo. Hallelujah. Kasi nga po, ang tagal na po natin nagpaikot-ikot, nakulong sa sistema ng mundo, sa pamumuno at sa pagiging Panginoon ni Satanas sa buhay po natin. So, if the Bible speak about lordship, ibig sabihin, it is the one you obey. Sinusunod natin yung gusto. Noon po kasi, sinusunod po natin yung gusto ng kalaban. So, wala pong choice. Ang isang slave, kapag siya ay under slavery, di ba? Before we are slave by Satan. So, wala tayong choice po noon. It's either he obey out of the slavery or hindi siya sumunod dahil out of his rebellion. Rebellion. Amen? Let me repeat po. Ang isang alipin po ay wala siyang choice, kundi sumunod. But most of his obedience, pag sumunod siya, it is in the wrong way. It's either he obey in the wrong way or he disobey because of his rebellion. Kaya nature po ng isang slave ang rebelde. Amen? Unawaan po ba natin? So, hindi po papayag ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos na lumabas ang Israel sa Egypt na hindi nila completely ma-eliminate yung slavery. Hindi papayag ang Diyos na makarating yon sa Canaan land. Kailangan ma-flush out lahat yun. Ma-cleanse lahat yun. Ma-eliminate lahat yun. So, ito po yung major ng blueprint. Nakikita na po ba natin? Kaya sa blueprint, napakalaki po niyan. Pero meron po talagang pinaka-major dyan. Yung iba na maliliit, pwede minsan hindi po natin masusunod. Sometimes hindi po natin magawa. Pero yung pinaka-major sa blueprint, dapat accurate po tayo yan. Accurately po tayo na kumonek dyan. Magawa po natin.
Kasi yun po ang magdadala sa lahat. Ililit po tayo sa lahat para mag-accurate po tayo sa kabuuan ng plano. At makita po natin yung bigger picture. Di ba pa? Di po ba may mga term tayo sa school? Ito minor subject ko lang to. Ito major subject ko ito. Dapat po mag-major po tayo sa major. Mahirap po pag nag-major ka sa minor. At isang pinakamahirap, yung minor ay naging major mo sa buhay mo. Mahirap po yan. So, minsan ganun po ay nangyayari, di po ba? Amen? So, balik po tayo sa same verse, chapter 19, verse 16 po. Sabi po dito, on the morning of the third day, there was thunder. Take note niyo po yung word dito, ha? Same verse pa rin tayo sa verse 16 po, chapter 19. On the morning of the third day, there was thunder and lightning with a thick cloud over the mountain and very loud trumpet blast. Everyone in the camp trembled. Then Moses led the people out of the camp to meet God. Ito na po. Nakuha po ba natin? Alam po ba natin, kaya po natin ginagawa ito? Itong gawain na sineset natin na every Sunday? Dapat hindi lang po natin to Sunday ginagawa kasi po, minimit po natin ng Diyos. Even sa pagbabasa po natin ng Bible, minimit po natin ng Diyos. Amen? Kasi ang tagal na po niya hinihintay. Imagine itong daang taon, 430 years. Yung iba nga nawala na eh. Nawala na po ng mga time na yon. Hindi na umabot sa promised land because of the rebellion spirit. Doon pa lang po makikita po natin how rebellious po ang tao. Napakatigas ng ulo po talaga ng tao. So sa verse 18, sabi po dito, now Mount Sinai was rocked in his bow because the Lord has descended on it fire. May apoy, nag-aapoy. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly, or they trembled violently. Nag-tremble. Tremble pala to. Tremble violently. Sabi ng mga tao kay Moises, imagine mo nagkaroon ng thunder and lightning. Bumaba ang Panginoon ng fire. Diyos, nag-aapoy siya. Sabi ng mga tao kay Moises, Moises, ikaw na lang muna papakinggan namin. Ikaw na lang papakinggan namin. Pero yung Diyos, wag muna. Hindi pa kami handa. Sabi po ng mga Israelite kay Moises. So, ang ibig sabihin, ang dating po sa kanila ng thunder, kaya nagkaroon sila ng fear, natakot po sila. You know why? Kung bakit? Yung mga time po na yon, hindi pa po sila completely recover doon sa kanilang slavery. Ang mentalidad nila ay alipin pa rin sila. So sa tingin niyo po ba, mahalaga itong pinag-usapan po natin? Na kapag humarap ka sa anumang situation, alam mo ang position mo. Malalaman mo ang position mo. Before you can even inherit your possession, you must know your position first. Amen? Kasi kapag hindi po established ang position mo, hindi mo mare-recognize ang possession mo na meron ka sa Panginoon. So we must establish our position before we can access our possession. Praise be to God. So dito po, very clear na hindi po prepared yung mga tao na marinig, maranasan mismo nila ang Panginoon. Kasi nakiusap sila kay Moises, ikaw muna. So yung pinili ng Diyos na bansa, hindi pa handa na makipag-meet up sa Kanya. Ngayon din po, ganon pa rin po ang nangyayari ngayon. Maraming hindi handa. Tandaan po natin, sudden destruction will come. The day and the hour, walang nakakaalam. Mabubulaga tayo. Same thing sa virus nito. Lahat ay nabulaga, walang handa, walang pinakamatalinong tao, pinakamayaman na bansa ang kayang pumuksa at magpatigil nito. Wala. Di po ba? Amen?
So, after so many miracles na ipinakita po ng Lord sa kanila, hindi po basis yung miracle para yon. Yung tao ay makita niya yung position niya. Hindi rin po pa-basis yun. Na makita mo yung miracle, alam mo na yung position mo. No. Dapat maranasan mo o maranasan niya talaga yung presence ng Diyos. Siya mismo yung maging himala. Diyos mismo yung maging miracle sa buhay na meron siya. Amen? Kaya mahalaga po na maunawaan natin ito kasi po ever since ito po yung ninanakaw ng kalaban sa tao, sa mga Christian, sa anak ng Diyos, yung identity. Minsan itong identity, nililito pa ang tao. Minsan nililito niya ang maraming tao sa identity na ito. Kaya kapag hindi establish yung identity natin, doon po tayo nagkakaroon ng tinatawag na identity crisis. So pag hindi na-establish po yung identity natin kay Christ, laging merong option na yung ating pagkatao ay hihiram po tayo sa label sa mundo para lang makilala po tayo. Amen? So wag po natin tingnan ang sarili natin na ganun pa lang. Lahat po tayo ay very special sa Diyos. Kahit anong ginagawa mo sa church, it doesn't matter that. Hindi tinitignan ng Diyos yung ginagawa natin. Ang tinitignan niya dito kung paano po natin ito ginagawa. Kung paano po natin ito ina-apply sa buhay po natin. So don't look down on yourself. We are all precious in God's eyes. Amen? So wag po natin kalimutan yung ating two vital aspects sa pursue ng ating destiny. We must know our identity and we must know our mandate. Ito po yung very clear na minention po sa Genesis chapter 1 verse 26. Let us make man in our image and likeness and let make dominion in every domain. Yan po ang very clear na mandate po natin sa Diyos. Praise be to God. So, okay, ano po yung una? Ang Lord, kaya niya tayo binigyan ng identity to build po yung tinatawag nating relationship. Yung po yung relational aspect. Pangalawa, yung functional aspect po natin ay napaka-importante rin. Hindi po tayo create ng Diyos o nilikha niya para lang po buong buhay natin ay magtrabaho po tayo. Hindi po. Mag-aral lang tayo, mamasyal, mag-shopping, do everything, every pleasure in this world, hindi po. Kasi po, isa ng tao kasi, yun na yung tinanggap eh. Yun na yung in-embrace ng tao. Yun na yung buhay. Hindi na sanay ang tao na hindi siya lalabas. Kaya ito, matagal po tayong kinulong ng Diyos para makita natin talaga kung sino siya sa buhay natin. Amen? So itong mga nakaraang maraming panahon na pagpapahayag po ng Diyos sa tao kung sino siya, ito po literally, itong sitwasyon po natin, itong mundong ginagalawan po natin ngayon, nagutay-gutay, sugat-sugatan na, patapos na po ang kasaysayan ng mundong ito. So, very clear po yung purpose. Na yung boses ng Diyos ay hindi lang para i-shake sila, o i-shake po tayo, kundi i-shift sila into sonship. Same thing po sa season po natin. Yung word, yung boses ng Diyos ang nag-cause ito para ma-flash po, matanggal lahat, ma-eliminate, maalis po lahat. Yung sa haba ng taon at panahon na naging mindset po ng mga Israelite nila as slavery, bihag. Napunaan niyo po ba itong season po natin? From day 1 na itong pandemic po na ito. From day 1. Wala po itong ibang creator itong pandemic nito kundi yung tinatawag po natin fear. Because fear is the greatest evidence of slavery. Ang tao po, pag punong-puno tayo ng takot, nangangahulugan, ito ay ang ating pagka-alipin. At hindi sa Diyos. Kasi kahit kailan, hindi po nagbigay ang Diyos ng takot. Ang ibinigay niya ay kapayapaan, kapangyarihan, at pag-ibig. Di po ba? Isama na rin po natin yung pagpipigil sa sarili. Praise be to God. So, malinaw na po ba sa atin ng blueprint?
Na kahit ano pong kaharapin natin, lumingon man po tayo, hindi po para bumalik sa nakaraan po natin. Kahit lingunin natin ang nakaraan natin, alam na natin kung bakit tayo naririto ngayon. Praise be to God. So, tingnan natin ang future natin. Alam na natin kung saan po tayo pupunta. So, yung blueprint po natin, ito magde-determine po ng ating identity. Yung identity naman natin ang magde-determine ng ating destiny. Pag may identity ka, alam mo kung ano yung sinishape ng Diyos sa'yo o sa atin. Di po ba? Alam mo kung ano yung binabago ng Diyos sa'yo. Papunta tayo doon sa Christ likeness. Hallelujah. So wala po tayong ibang pupuntahan. And of course, itong journey na meron po tayo ngayon, yung identity po natin, meron tayong journey at meron po tayong destiny na tinatawag. So yung identity, let me repeat once again, ito ang magde-determine ng ating destiny. So kung hindi pa clear, hindi malinaw yung blueprint ng ating identity, imposible po. Imposible na ma-fulfill natin ang ating destiny. Kasi po, in between our identity and destiny, andon po yung tinatawag nating journey. Yung journey, dito po nagkakaroon ng abortion. Kahit minsan alam niya na, alam na ng tao, meron na siyang hint, alam niya na yung destiny niya, pero dahil hindi establish yung kanyang identity, posible po na ma-abort yung journey. Posibleng sumuko ang tao, sumuko siya kasi hindi pa nga po established yung identity niya. So ano pong ibig sabihin dito? Pag hindi establish yung identity mo, nangangalugan na hindi malinaw yung blueprint ng Diyos sa buhay mo. Kaya sa journey, marami kang nakikita. Actually, sa journey po tayo maraming makikita. Marami pong makikita natin doon. Kaysa po doon sa ultimate destiny po natin. Pero sa journey, yun po yung pinaka-danger, pinaka-delikado. Kasi andoon yung mga time na nasa dami na nakikita mo, pwede ka pong magkaroon ng comparison. Delikado po itong comparison. Pwede kang makipag-competition or makipag-compete. So marami, napakarami po talaga. Napakarami po ng labanan. Pag hindi establish yung identity mo, bago mo suungin yung tinatawag nating journey, katulad po ng Israel as a nation, let me repeat once again, wala pong ibang purpose ng Diyos kung bakit sila dumaan sa journey. Nakikita niyo po ba, yung mga Israelite, dumaan po sila sa mahabang journey. And that is 40 years. Kahit sabihin pa natin na it will only take them at least 11 days to travel. Kung titignan niyo po yung mapa, 11 days to travel from Egypt papunta sa Canaan land. Just 11 days. But it took them 40 years. Hindi po 40 months. 40 years. Ibig sabihin, napakatigas talaga ng ulo ng mga taong ito. Diba? Didiretso lang sila, 11 days lang pala dapat. Naging 40 years. Pero talagang salamat po sa Diyos. Praise be to God kasi talagang gusto niya po na maging father natin siya. Maging father siya. Si Pharaoh po, slave master siya. Master din po si Pharaoh, pero slave master siya. Si Satanas po, wala din siyang ibang gusto, kundi sundin din siya ng mga tao. Pero ang Diyos po natin, kahit matigas ang ulo ng tao, sobra po yung pagmamahal niya. Subalit masakit pa ang pagdidisiplina niya bilang Ama at Diyos niya sa atin. Masakit mag-disiplina ang ating Ama. So grabe po ang pag-ibig ng Diyos, wala po siyang ibang dahilan bakit dumadaan tayo o dinadaan niya po tayo sa matinding pressure sa buhay. Ina-allowed niya, ipinahihintulot niya po na dumaan tayo sa mga pressure sa buhay. Of course, hindi po para saktan tayo, kundi para i-deal yung mga internal issue sa slavery po sa buhay po natin. Meron po yan kung sasaliksikin natin ang sarili natin. Meron tayong mga slavery things, paano meron internal issue pa, being slave. Amen? So meron pa po bang slavery issue sa buhay po natin? Sa buhay mo? Na hindi po ang Diyos na nagmamayari? Meron pa po ba?
Ito po ang isang reason kung bakit po tayo dumadaan sa pressure po ng buhay. Gusto po ng Diyos na ma-realize natin kung meron pa mga internal issue regarding slavery. Ano po ba uli bang slavery? Ibig sabihin nito, yes, God. Yes, Lord. Kung kanino ka nag-yes, yun ang iyong master. Kung kanino ka nag-yes, doon ka sumusurrender. Amen? Yes, nasa proseso tayong lahat, pero hindi po pwede po na mananatili tayo sa proseso o yakapin na lang yung proseso na yun. Dapat po mag-grow tayo, magkaroon po ng level up ng transformation at magkaroon po tayo ng maturity. Mag-mature po tayo sa aspeto po ng spiritual. Amen? Kasi po, 100% po ang required ng Diyos sa atin na maka-obey po tayo sa Kanya. 100% po. Yun po ang sabi ng Word of God. Pero hanggat meron pang issue na internal slavery sa buhay natin o sa buhay mo, mahihirapan po tayo makasunod. Tayo po ang nakakalam yan sa pagitan natin at ang Diyos. Kaya hanggat tayo pa nagmamayari, hindi po tayo completely makakasurrender at hindi pa natin siya completely masusunod. Amen? Nakuha po ba natin? Surrender po is the first basic step to surrender to God. It changes our perspective. It shifts our focus to our Creator. It places our plans before Him as we seek Him direction. It reminds us to rely on Him. It allows us to seek His will. That is surrender. And kailangan din po natin yung self-surrender. Ang isang nakikita ko na nagiging blockage point po na isang Christian ay yung self-surrender. Kaya many are repented, many are sinasabi nila, I surrender this, but hindi pa nila fully nasusurrender yung their own self. And this is the reason why many are failing, many are falling and abort their calling. Because surrendering is intentionally, it is your will. Willingness, because if not, kung hindi po, you're still lying to ourselves. Absolute surrender is a must. 100% po ang requirements na hinihiling po ng ating Diyos sa atin. And that is written in the Bible. Amen? To God be all the glory. Tumayo po tayong lahat. Let us all pray to God. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, for your words today, Lord. We thank you, Father God, for your presence, for the divine strength. Oh God, thank you, Lord, Father God. Let us all pray. Father God, marami pong salamat at inilatag mo po sa amin ang intensyon ng plano mo kung bakit mo kami ginawa at nilikha. Upang mapagtagumpayan namin hindi lamang ang aming kahinaan, Panginoon, kundi mapagtagumpayan din namin ang aming mga nakaraan. Mapagtagumpayan namin ang mga pangkasalukuyan, ng mga pressure sa buhay, at marating po namin ang future destiny na dinisenyo mo bago pa man kami isilang sa mundong ito. Maraming salamat po, Diyos, sa hapong ito, kasama po lahat ng aming mga pamilya, mga kapatiran. Salamat po sa pag-iisa mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Makita at makilala ka pa namin sa tamang perspective kung paano mo kami dinisenyo. Thank you, Lord God, for giving us this blueprint. At dalangin po namin na patuloy po namin makita ang kahalagahan ng iyong plano, ang iyong layunin sa buhay ng bawat isa sa amin. That includes our family, Lord God, our loved ones, Lord God, and we thank you as we receive your blessing, Lord, we receive your protection, we receive your provision, Lord God. We thank you, Lord. Bago pa dumating ang araw na ito, Panginoon, dinisenyo mo na makita po namin na mas malinaw ang magandang layunin mo at plano mo sa aming lahat, kasama ng aming pamilya at bawat bansa.
Father God, once again, we release your blessing to our family, to our loved ones, to our community. As we give you all the glory, let this nation be rise, O God, Lord. Because you are the God of the nation, O God. Blessed is the nation with God is the Lord. Sabi po sa Psalm 33, verse 12, Lord. Lord, we give you all the glory and praise and honor, Lord God. And as we declare the healing of the nation, Lord God, let there be healing in the nation of the world, Lord. Let be the healing, O God. We prophesy, O God, healing in the nation in Jesus' mighty name. From the north, south, and east, and west. Especially, Lord, in this nation, in our Philippines, O God. Sa bansa na Pilipinas, Panginoon, Lord. At sa lahat ng mga bansa na ang mga anak mo na kumikilala sa iyo bilang hari ng buhay nila, Panginoon, ng kanilang buhay, O God. Panginoon, ng kanilang buhay, O God. Help us, Lord, to surrender everything to you, Lord, to be submissive and obeying your voice, O God, Lord. We thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo. In Jesus' name we pray and believe. Amen, Lord. Amen. Hallelujah, Lord. We thank you, Father God, Lord. Thank you, Jesus. We thank you for your words, O God. May you bless your children, O God. May you pour your favor upon them, Lord, Lord Jesus. May you pour your grace upon our soul, O God, in the name of Jesus, O God. Thank you, Lord. Thank you for everything, Lord. Thank you for the grace. Thank you for the mercy, O God. Thank you for the cross. Thank you for the salvation, O God. Thank you that you redeem us, Lord, in your blood, O God, that our sin may be forgiven, O God. Hallelujah, Jesus. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Taas po na ating mga kamay, taas po magbabasbas mula sa salita ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In 2 Corinthians chapter 13, verse 14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ang biyaya ng Yesu Cristo at ang pag-ibig ng Diyos at pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumayo nawang lahat. Everybody shout, Amen! Amen. Amen!